Magandang araw mga kabalisong, Mamay Ramon ho. Tayo ay may quick unboxing lamang nitong isang package na nakuha ho natin mula kay kapatid na Albert Chan Manalo, si AJ ng AE The Ridge Forge. Yung base po ng Tanay, Batang Panday po yan. Ang ginagagawin po natin dito ay sinubok naming bumuo uli ng hinalong. Kasi kung matatandaan nyo, back in 2020 yata, ginawa namin tong hinalong na to sa Abest. Na-in-love ako dito sa, I have probably 2 dozens of this hinalongs. Kaya sabi ko, dahil ito yung paboritong northern blade ko, nagpabuo ako ng hinalong na itsurahin. Pero nung ginawa namin to, ang navel, which is a critical part ng hinalong blade, uka lang to or parang in-engrave lang to. Nailapit naman sa forma ng hinalong, masaya na ako nandito, pero sabi ko there must be a means para mas maging authentic pa. Kasi ang ratan ho nito, embedded to sa resin Embedded sa resin. Although ratan, embedded sa resin. Tapos yung blade nga nito, pinanday namin sa Batangas. Hanggang sa nasabi ko kay AJ ng Etheridge, utay tayo bubuo ng hinalong, pero ang gusto kong lumabas, yung talagang nandoon yung mga critical parts or components. Dahil ang hinalong ho, ang bumubuo niyan, yung halong na tinatawag, bali ano ho to socketed hilt talaga ang hinalong. Yan yung isang key distinction. Tapos nandiyan dyan po yung navel niya, yung pusod na tinatawag nila, at saka yung fullers, yung iba may fullers, yung iba wala. Pero yun po mga critical components yan yung halong, yung navel, tsaka yung profile ng blade. May mga blade po na may mga fullers, meron din naman blades na wala. Katulad po nitong isang treasured piece ko, ito kay gawa ito ng Tatang Himango, one of the oldest bladesmith ng northern tribes natin. Ito po ang gawa niya Okay. So sabi ko kay AJ, gayahin natin. Dahil I think I have siguro mga 2 dosena. Hanggang sa pinakamalaki, meron ding vintage na war-torn na, gamit na. Meron din namang mga maliliit. So talaga naging favorite blade ko itong hinalong. Kaya ito, hanggang sa ganito, gumawa kami ng maliit. From 1 inch hanggang sa 14 inches yung pinagawa ko nung at nangolekta na rin ng mga luma. So kahit itong 1 inch na to, makikita niyo may navel pa rin siya. Buhay yung navel, nandun yung halong, at tama yung profile ng blade. Plus, may subo. So ganito yung naging collection ko hanggang sa bumuo nga kami nitong kay Abest. Okay naman, pero may igaganda pa Ganun ako lagi. Pag may igaganda pa, pastusahin pa natin. So, ito yung i-unbox natin galing kay AJ, ay nakita ko na yung hilatya sa photos, pero sabi mas maganda pag nakita natin ng diretso. Di atin mag-quick unboxing lamang tayo din para atin mamutap-tapan baga ano naging kaitsurahan. Bali ang ginamit to namin din puro authentic na parts ng hinalong. Nandun yung rattan binding, nandun yung lahat na mapapagmukha namin mas legit. Kaya tingnan po natin. Wait lang at atin tatanggalin din sa pinaglagyan. Baka tamaan. Uy. Daming pa suspense Nabalik pa. Yun. Wow. Ito po yung kinalabasan ng namin. So makikita niyo, yung ginamit namin talaga rough dahil fine rattan bindings po ito Fine rattan bindings. Tapos baldog ang style, pero sakto naman po sa taba ng kamay. Sa kamay ko. So kung kayo maliit-liit ang kamay, baka dapat yung palipisin ng konti itong bahay. Tapos yung rattan bindings, dinikit namin. May pinto sa loob, may inner pin sa loob, tapos tinakpan. Tapos naka-epoxy rin yan.
Tapos high carbon steel din ang ginamit sa handle na to. Pati sa blade. Ang kabuo na maitsura ng tingnan natin. Ay, panis, ang ganda. So makikita nyo, nandiyan dyan yung navel, buhay. Tama ang pagkaka-profile. May fuller pa po yan. Wow, ang galing. Natsaga, nalagyan ng fuller. Ang blade pong ito ay galing kay Mauro. Ako'y bumahagi sa kanya ng blade. Kaya kung mapapansin nyo, sa mga typical na ng hinalo, buhay yung palagitnaan nilang yan. Ito. Diyan kami nahirapan sa part na to. Dahil sumasabit ho yan dito sa katawan Kaya naglagay kami ng manipis na spacer. Para pag isinara to, hindi sasabit yung part na to. So may navel siya. Yan ang harap niya. Kaya bearing ang talim nito. Kaya makikita niyo pa yung totoong kain ng bearing. Ito naman yung likod niya. Ang ganda. So mas authentic. Mas legit. Tapos yung dulo, folded talaga. Folded yung para po lumabas yung navel. Para ho kasi makagawa ng ganito, folded po to Pali yung metal na yung makikita nyo, pinapabilog talaga yan sa palo. Ifo-fold, kaya magkakameron siya ng kabuuan ng navel na to. Bago gawin to. Yung sa mid-spine niya. Tsaka yung mga fullers. So, magandang kinalabasan. Ito kasawal, medyo mahal-mahal ng gastos pagpuo dahil per oras ang labanan natin to dahil bago ma-forge ng tama yung blade. Sa talim naman, maganda naman. Ang hinalong technically, po to mga pangbuto, pangkahoy. Utility knife po talaga to. Pero it became a very, very good weapon during the war. So our Torogi brothers or brothers from the north, used this as their weapons. Ganda na pagkakadetalye. So mas legit, mas authentic na ngayon. So pwede na akong mamahinga at masaya. Mamahinga sa pagbubuo ng hinalong dahil feeling ko na-achieve ko na yung gusto kong ma-achieve sa isang balisong. So it's a northern blade pero ginawa po nating balisong. 24 centimeters to as compared to sa dati natin ginawa na 29 centimeters. Yan. So kung gusto nyo po magpabuo ng ganito, custom build nga lang po to. Hindi ko lang alam kung paano kayo madidilensya dahil madami po tayo pinakausapan tao para makakuha tayo ng legit na fine rattan weaving. So it may cost you a lot. But if you're into this northern type of blade, and then you can contact A.E. The Rich, si Albert Chan Manalo, o si AJ kung tawagin natin sa Balisong, Batangas. Kapatid, maraming salamat dito sa ginawa mong ito. Tunay na masaya mamay. Legit na, mas legit ang hinalong ko na ngayon. At ito may karagdagan na sa koleksyon ng matanda, hindi pang gamit. Yun lamang po para maipakita. Maraming salamat.